our beloved Boss Mike Cervera. Bakit? Ano nangyari kay Arnel Ignacio? Bakit sinibak? Mga kababayan, sibak daw eh. Pasok! Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hindi kusang nagbitiw si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kundi tinanggal ito sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Kakdak, nasangkot umano si Ignacio sa maanumalyang transaksyon kaugnay ng pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 14 billion pesos na hindi aprobado ng OWA o OWA Board. Nabili umano ang lupa noong 2023 ngunit lumabas lang ang deed of sale noong 2024. Dahil dito nawalan ng tiwala ang ahensya sa pamumuno ni Ignacio. Naisumiti naman ang ulat kay Pangulong Marcos at inihanda na ang kaukulang kaso. Pinalitan na si Ignacio ni Attorney Patricia Cuanan bilang bagong OWA Administrator. Sa ngayon, wala pang nilalabas na pahayag si Ignacio ukol sa paratang ng Pangulong Marcos. Nako! Si Pangulo pala mga kababayan ng nakadiskubre, no? Ay biruin ninyo mga kababayan sa mga hindi ho nakakaalam, ano? Abay si Arnel Ignacio isa rin hong dating ASEC o USIC ho ni dating Pangulong nyong si Digunyo, ano? Mga kababayan. Kita nyo mga kababayan, no? Lahat ho kasi ito paniwalaan siya. Ayaw ho ni First Lady at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw na ayaw ho nila yan. Hindi nyo ba napansin, no? Kita nyo, ang dami na nilang sinisibak. Kasi kapag nadiskubre po mga kababayan na mandurugas itong mga ito, sigurado sibak agad eh. Ganun ho mga kababayan sibak agad. Opo, lag sorry Oo. Polonges. Oo, sorry naman. Ang hina ng signal eh. Tsagain na lang natin, mga kababayan. So, balikan natin. Ito na. 1.4 billion halaga ng isang property po ang inacquire ni Arnel Ignacio daw di umano na hindi daw ito dumaan sa kanyang mga, sa kanyang mga incorporators o alamin natin. Binunyag po ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na hindi kusang nagbitiw si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kundi tinanggal ito sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtanggal mga kababayan. Rekta. Mga kababayan rekta. Bakit tinanggal? Ayon kay Kakdak, nasangkot umano si Ignacio sa maanumalyang transaksyon kaugnay ng pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. 1.4 billion lang. 1.4, hindi 14 billion. Mali yun 1.4 billion po. Opo, okay tuloy. Oo, maanumalya daw po yung pagkakabili mga kababayan. Okay tuloy. Hindi aprobado ng OWA o OWA Board. Nabili umano ang lupa noong 2023 ngunit lumabas lang ang deed of sale noong 2024. Dahil dito nawalan ng tiwala ang ahensya sa pamumuno ni Ignacio. Naisumiti naman ang ulat kay Pangulong Marcos at inihanda na ang kaukulang kaso. Yan ang sinasabi ko mga kababayan, matindi. Dati rin hong dati rin hong tauhan ito ni Digong mga kababayan So, alam nyo, kahit na talaga, kapag gagawa ka ng kasalanan Hindi naman ni Presidente. Hindi mapipigil ni Presidente yan. Hindi dapat kasi yan, parang isasangguni muna sa mga membro ng kumpanya. Parang gano'n, sa kumpanya, meron pong board yan, dapat ganon. Idadaan muna sa board, papa-aproban sa board, hindi siya mismo magdedesisyon. Ganon po yun, mga kababayan. So parang ang nangyari, shinortcut niya. Parang yung kay Magalong, di ba? Parang yung ganon yung issue ni Magalong. Bumili ng lupa si Magalong na hindi dinadaan sa kanyang sa konseho. Mga kababayan, naalala niyo po ba yon? Na parang si Magalong, bumili daw ng lupa na hindi dinaan sa konseho. Yun yung yun yung binabato kay Magalong, di ba? So ngayon, binaypass niya yan. Nag-diretso siya. Oo, siya na ang nakipag-usap sa may-ari para bilhin yung property.
ang laki ho ng alagay. Nita ni Arnel dyan, mga kababayan. Grabe, no? Matindi. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na kahit gaanong kabuti ng presidente ho, mga kababayan, kung yung mga, yung mga nakapaligid, puro magnanakaw, mga kababayan, wala talagang patutunguhan. Di ba? Wala talagang patutunguhan Oo, ang sisi pa rin kay presidente. Pero kita nyo naman, si presidente mismo sumibak dito kay Arnel Ignacio. Di ba? Ayan ang maganda dyan. Pinapakita talaga ni Pangulo na walang sisinuhin kung ganito namang klaseng trabaho ang gagawin. Palitan na si Ignacio ni Attorney Patricia Cuanan bilang bagong OWA Administrator. Sa ngayon, wala pang nilalabas sa pahayag si Ignacio ukol sa paratang ng Pangulong Marcos. Wala pa rin nilalabas ang kampo ni Arnel Ignacio patungkol dito sa paratang ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin po ninyo, hindi ba inalam muna ni Pangulong Bongbong Marcos ito bago ito magdesisyon? Hindi ho, mga kababayan. Oo, si Pangulong Bongbong Marcos bago yung magdesisyon marami munang mga pag-iimbestigang gagawin yan, mga kababayan. Hindi ho tulad ng iba na ura-urada lang, pag naisip yun na agad. Hindi ho, malalim ho mag-isip si Pangulo Oo di po ba? Kaya tignan nyo, mga kababayan, dami nang nasisibak. Nasisibak na mga kung sino-sinong mga empleyado ng mga gobyerno. Ngayon, mga kababayan, eto, pakinggan nyo. Pasok, ito naman. Itong magbago ang komposisyon ng Senado na magsisilbing impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Ang posibleng epekto niyan sa impeachment trial sa pagsaksi ni Maki Pulido. Pakinggan nyo ito, mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasaktan. Correct. Ang ibig sabihin mga kababayan, ito yung gustong mangyari ni Panelo Ito, mga kababayan, kailangan para maabsuelto sa impeachment trial si Buday, kahit man lang, mga kababayan, siyam na mga mag-aakwit sa kanya para hindi ho siya matanggal. So, mga kababayan, ito yung natitira na 13, 13, 15, 16, ilan ba? 24, siyam ang so 25, mga kababayan. Ang 15, mga kababayan, Alam ba? 15 plus siyam, absuelto na siya. So kailangan ang boboto 16, mga kababayan. So kapag kami siyam siya, panalo na. Hindi na ho siya makukonvict, mga kababayan. Ang tinatakot ngayon ng grupo ng mga Duterte na hindi daw sila bibit-bitin, gaganti na naman daw sila sa eleksyon kahit wala naman silang naipakita nung nakaraang halalan. Ano daw, mga kababayan? Oo, malamang daw itong mga hindi boboto ng no na pabor kay Sara Duterte, mga kababayan, gagantihan na naman daw nila sa darating na halalan. Mga kababayan naman, nagaganti nyo. Hindi nyo nga na-solid yung Duterte ninyo. Wala pa nga sa kalahati, mga kababayan, Wala pa nga sa kalahati yung binoto ng taong bayan na kaalyado nila. Para bang bumoto nga lang yung taong bayan ng Pangulo Di po ba? Tuloy. 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado. Dapat lang, mga kababayan, ito nga yung lagi natin sinasabi. Sana naman ngayong nahalal na kayo, yung bang kapakanan ng taong bayan at gampanan ninyo yung isinumpaan yung tungkulin. Di po ba, mga kababayan? Gampanan ninyo. Hindi naman po pwede. Maripe, thank you Oo, nakakarami ka na. Di ba, mga kababayan?
dapat gampanan nila na yung tungkulin nila at huwag nang tumingin sa kailangan yung pansarili lagi, mga kababayan. Mas gustong nakikita ng bayan yung po bang naninindigan sa kung ano yung nilalaman ng kanyang puso't isipan. Di po ba? Na sinusunod niya yung konsensya niya. Inyong matatandaan ho. Kung inyong matatandaan, nung inimpeach ho si Corona, kinundik nila si Corona, mga kababayan, anong nangyari? Ang nangyari noon, mga kababayan, ang bumoto, isa ho si Pangulong Bongbong Marcos, bumoto ng no. Natandaan niyo po ba yon? Yung impeachment trial ni Corona. Ano nangyari, mga kababayan? Abay si Pangulong Bongbong Marcos, na dating senador, ang isa, dalawa lang yata sila noon ang isa na bumoto ng no. At kalaunan ho, mga kababayan, na-absuelto yung matanda na Corona. Tapos yun na ho, namatay na. Hindi na ho naabutan na itong si Corona, ma-absuelto siya dun sa kaso niya, sa impeachment, sa isinampa sa kanya na mga kaso, kaya na-impeach siya. Di po ba? Hindi niya ho inaabot nung madesisyonan na not guilty, mga kababayan, ang resulta ng husga ng Korte Suprema. Grabe, no, mga kababayan, ngayon, ito. Ano ang ibig ko sabihin dito? Yung paninindigan. Tingnan niyo si Pangulong Bongbong Marcos, ano nangyari? Naging presidente. Bakit ho? Nakikita ng taong bayan kung anong paninindigan meron ang isang politiko. Hindi ho yung pang sariling interes ho, mga kababayan. Kasi ang nangyayari, umaasa sila sa mga tatanga-tanga at mga mangmang na mga Pilipino sa mga ganyang klaseng mga politiko. Yan yung inaasahan nila. Alam nyo, karamihan sa mga politiko, tingin sa mga Pilipino, mga mangmang Kapwa natin mga Pilipino, yung mga hayop na yun Alin? Itong mga politiko. Ang tingin sa atin niya, mga mangmang, mga kababayan, maniwala kayo. Biruin nyo kahit na loloko-loko sila dyan, gagawa sila ng katarantaduhan, kahit na pansarili na lang nilang interest yung kanilang ginagawa, kasi binoboto nyo pa rin di po ba? Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.